Day 2 ng Transparency at Accountability Rally ng Iglesia ni Cristo, ilang personalidad ang nagsalita sa entablado, kabilang ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. At mula po sa Maynila, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan. Vicky, katatapos lang dito ng programa at umaambon na ngayon, pero ang dami pa ring tao dito sa Day 2 ng 3 araw na INC Rally sa Quirino Grandstand. Kung kahapon umabot ng 650,000 ang mga tao rito sa INC Rally ayon sa Manila Police District, ngayong araw as of 6 p.m. umaabot na ito sa 600,000. Marami sa mga narito sa Quirino Grandstand ang nagpalipas na rito ng gabi. Ilang personalidad din ang nagsalita sa entablado, kabilang si dating COMELEC Commissioner Rowen Aguanzon. Sinagot naman ng INC. Hindi lang siya, actually maraming DDS na sumipot dyan kanina, if I'm not mistaken, pati yata pati si Greco Bellica nagsalita din kanina. Maraming DDS na nagsalita kanina dyan sa INC. Kahapon si Rodante Marcoleta. Si Greco kanina. Nagsalita si Greco. So mga kababayan, sa mga kaibigan nating INC, sabi ko sa inyo di ba? Sinabi ko na sa inyo, sinabi ko na. Ilang araw ko nang sinasabi na para sa DDS yung transparency init ng INC na yan. Di ba? It is what it is. So, no, it's not hijack, Nico. Hindi siya hijack, Nico Mariano. That was the plan. It's not hijacked. It's not hijacked. That was the plan. Di ba winarningan ko na kayo dyan, mga kaibigan nating INC na admin supporter, sinabihan ko na po kayo dyan. Although kapag nag-livestream tayo, merong nagko-comment na INC po ako pero hindi kami sumama ng family ko. May mga ganyan. Minsan pa nag-livestream ako, may mga gumaganon eh. So, yun talaga yun. Yun talaga yun. Kaya nga di ba lagi ko po sinasabi tuwing tinatopic natin itong INC, pakinggan nyo po ang sinasabi ng inyong konsensya. No, this is not hijacked. This is not hijacked. That's part of the plan. Pasensya na po, real talk lang sa mga kapatid nating INC. Kaibigan pala nating INC. Hindi pala ako kapatid, pasensya na. Hindi ako INC. Pero ito na lang sa akin. Ito na lang yung akin, mga kababayan. At least nakatulong kayo sa ekonomiya ng ibang tao. Ibig sabihin, kasi dahil ang daming tindero, di ba sinabi ko rin naman yan nung nakaraang live stream? Di ba sabi ko, yung mga gusto magtinda dyan, take advantage of this moment, magtinda kayo, gawin nyo lahat, taasan nyo yung presyo, kailangan pagkakitaan nyo yung mga nagrarally para magkaroon kayo ng pera para sa Pasko. So, yun na nga nangyari, di ba? Yun na nga yung nangyari. Ang daming nagbenta. So, anyway, tuloy natin itong video. Pasensya na, nagdi-disagree ako sa mga kaibigan nating INC, pero it is real. Let's call it what it is. Let's call a spade a spade. Di ba? So, tuloy natin. Siyang sinabi kahapon ng mga Duterte supporter na nagtipon sa Plaza Salamanca na hindi sila pinayagang makisali sa INC Rally sa Luneta dahil sa mga banner nila na BBM resign. Ayon sa tagapagsalita ng INC na si Ka Edwil Zavala, welcome naman sumali sa kanila kahit hindi miyembro ng INC basta hindi lang lilihis sa panawagang transparency, accountability at justice. Sa rally ng INC, wala kaming nakita mga placard na BBM resign. Hindi tulad sa hawak kahapon ng mga Duterte supporter. Kahapon pa lang ay nilinaw na ng pamunuan ng INC kung ano ang mga hindi raw nila sinasang-ayunan. By the way, bago magsalita yung leader ng INC. Tumawag kanina sa atin ang dami ko kasing source eh. Si Dagang Costa, si Puting Kalapati, tsaka si Puting Uwak. Tumawag sa akin si Puting Uwak. Sabi ni Puting Uwak, di ba nag-cancel na sila ng third day? Di ba nag-cancel na ng third day ang INC? Hindi na sila magtutuloy ng day 3. Kasi mga kababayan, kaya hindi na sila magtutuloy ng day 3. Nung una, ang plano was tawagin lang yung mga lalaki na magstay sa Luneta Grandstand. Magstay lang yung mga lalaki. Tapos yung mga babae can stay voluntarily, pero yung mga bata kailangan pa uwiin. Kasi mga kababayan, kaya kinancel na yung day 3. Initially, the plan was tutuloy yung day 3, pero mga lalaki lang. Or majority mga lalaki. Bakit? Kasi dumating na kanina yung mga secessionist groups na binayaran ng 3 politiko. Ulitin ko dumating na sa Manila yung secessionist groups. Oo.
Hanapin nyo na lang kung sino yung secessionist groups. Dupating na sila, yung binayaran ng 3 politiko dahil aatake sila sa Malacanang bukas. So, yun yung itinawag sa akin kanina. Pero, ang sabi sa akin, verified information. Pero kilala nyo naman ako eh. Until it happens, I take it with a grain of salt. Until it happens. Pero yun ang plano. Pero I heard kanina kinancel na completely, as in wala nang day 3. Baka natatakot ngayon yung leadership ng INC na baka madamay sila sa gulo. Tapos yun. Kasi that was parang the initial plan was makikisama sila dun sa mga rallyista wherever they are, sa EDSA, sa Luneta, tapos unti-unti silang mag-move papunta ng Malacanang. Ang sabi sa akin, that's verified information. Personally, I want to wait until it happens. Pero ako personally, natatakot ako dun sa prospect. Baka, if that happens, surely there will be martial law. Sure yun, sure. 100%. Sure yun. Magkaka-martial law. Sure yun. At ang kinakatakot ko dyan, mga babayan, baka gamitin na naman sa propaganda. Batid ko na nagda-drug siya. Batid ko na nagda-drug siya. Nagda-drugs. Alam mo, sa sobrang kapal ng botox ni Amy Marcos, hindi na niya maramdaman yung labi niya, hindi siya makapagsalita ng maayos. Batid ko niya. Siguro sobrang manhid na nung labi niya, hindi na niya maramdaman. Nagda-drugs siya. Anyway, tuloy. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Di ba yan ang sinasabi ng puting ahas? I think it's a fentanyl. Mr. President, sorry. Oo. Mukhang pasensya na, Mr. President, mukhang nagpepenta nilang kapatid I niyo. think it's a fentanyl. 2016 daw, nagda-drugs. Oo, 2016. Mga kababayan, kung 2016 niya nalaman, most probably, itong propaganda na to ay yung PIDEA leaks. Oo. Most probably, ito yung PIDEA leaks. Kasi, kung mapapansin nyo, ito rin yung kwento ni Rodrigo Duterte. May nakita raw siyang listahan, tapos meron daw siya nakitang, paano daw yung pangalan ni BBM, etc. So, ito sinasabi ngayon ni Amy Lacson, ito ay yung version ng kwento ng PIDEA leaks na kinuwento rin ni Rodrigo Duterte bago siya makulong. So, wala akong pagkakaiba dun. It's the same thing. Wala akong pagkakaiba dun. So, anyway, tuloy natin. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Alam nyo, mga kababayan, I won't even go the route nung isa na lang ang kidney ni BBM, etc. I mean, alam nyo, ito na lang papakita ko. Diba? Panahon ng eleksyon, nagpa-drug test. Nung panahon na pinaputok ni Rodrigo Duterte yung issue, siya kasi nag-out niyan di ba? Naalala nyo? Nung tumatakbo pa lang si PBBM, siya yung nag-out niyan So, alam nyo, mga kababayan, kung yung PIDEA leaks yung basis, ulitin ko
kung yung PIDEA leaks ang basis nitong sinasabi ni Amy Lacson, ni Amy Marcos, matagal na ho nating nalaman na yan ay debunked. PIDEA ho mismo ang nag-debunk dyan. PIDEA ho mismo ang nag-debunk. Yan, si Jonathan Morales. Alam naman natin, mga kababayan, na si Jonathan Morales ay piniki yung papeles. Di ba? Ito yung infamous puncher hole ni Bato de la Rosa argument. Oo, the infamous puncher hole doctrine ni Bato de la Rosa. Sabi niya, naniniwala ako, authentic yan. Bakit? Kasi mayroong butas ng puncher eh. Ano ka nang tipa ko? Dahil sa butas ng puncher. So kung yun yung list na sinasabi ni Amy Lacson, ni Amy Marcos, debunk na yun, mga kababayan. Ilang taon ng debunk yun? Tagal-tagal na. Natabunan na nga siya nung pulburon video. Ngayon, mga kababayan, I guess now it is safe to say na ang nag-produce ng pulburon video is none other than Amy Marcos. With the help of Harry Roque. So yun ho talaga yun, mga kababayan. Yun ho talaga yun. Yun ho ang tawag dito. Wala na iba eh. Yun lang naman yung listahan na mayroong kasamang celebrity kasi nandun daw si Maricel Soriano. But anyway, mga kababayan, alam naman natin, debunked na yun, yung PIDEA leaks. Debunked na rin yung pulburon video, it is AI. Pero ang tanong, mga kababayan, bakit ba ginagawa ito ni Amy Lacson? Alam nyo, hindi po ito modern day Cain and Abel story. No, it's not. No. Hindi po ito Cain and Abel story. Sa Cain at Abel, you assume, sa kwento ng Cain at Abel, magkapatid sila. We cannot be sure kung ganyan ang sitwasyon dito. Hindi natin alam. Magkapatid sila. Oo. Langya, tabas pa lang ng mukha. Napakalayo ni Amy Marcos sa magkakapatid eh. Parang ampun si Amy Marcos eh. Di ba? Ganon kabait si Apo Lakay na inampon niya si Amy Marcos. Kung totoo yan, di ba? Ganon siya kabait. Ngayon, mga kababayan, bakit kaya ginagawa ito ni Amy Lacson? Bakit siya kumakampi kay GMA? Bakit siya kumampi sa mga Duterte? Bakit niya tinawag na adik ang kanyang kapatid? Bakit niya ibinenta ang kanyang kapatid sa 30 pirasong pilak? Bakit? Dahil pinangakuan siya ng mga Duterte na gagawin siyang Vice President ni Sara Duterte. Mga kababayan, that was the promise 2022 pa lang. 2022 pa lang, mga kababayan. No joke. No joke. Si Sara Duterte mismo ang nagpangako. Paano ko nalaman? Ganito. Nung matapos ang eleksyon, di medyo bati-bati pa yung mga bati-bati pa yung mga loyalists at DDS crowds, di ba? Syempre pati yung mga vloggers ng loyalist at DDS, medyo bati-bati pa. Ngayon, mga kababayan, and this is documented naman, makikita niyo naman sa social media ko yun. Alam niyo naman na every now and then, ini-invite ako sa bahay ng mga Marcos sa San Juan pag may event doon. So syempre doon makakausap ko yung mga tao-tao ni Amy Lacson. Ngayon, mga kababayan, eto ang kwento. Kwento ko, this is a personal experience, okay? This is first-hand information. Dito hearsay. Sinabi mismo sa akin, ako mismo nakarinig at ako pa ay nag-react. Ang sabi sa akin, Coach, kapit lang ha. Sabi ko, kapit. Bakit kapit? Sabi ko, syempre naman, loyalist ako, kakapit ako. Sabi ko, kasi syempre noon, magkakabati pa eh. Hindi pa naman namin alam na tumatraidor itong Duterte na. Syempre naman, loyalist ako, kakapit ako. Syempre, sabi ko. Sabi niya, hindi, kapit ka lang. Kailangan kumapit ka hanggang 2028. Sabi niya. Hindi ko nasabihin kung sino. Pero ako kasi diretsong kausap eh. Sabi niya sa akin, nitong kausap ko, na konektado dito kay Amy Lacson.
Sabi niya, Coach, VP ha, basta VP si Manang, gumanyan siya. VP ha, VP si Manang. Kumapit lang tayo, kapit lang. Ganon. Sabi ko, talaga, takbong VP? Aga pa, sabi ko. Kasi 2022 pa lang to, guys. Napakaaga pa nun. Kakaupo lang ni PBBM. Kakaupo lang. So ako, parang, ano ba? Parang aga na yan. Siyempre, sinakyan ko na lang. Sabi ko, ay wow, VP talaga. Sino nagsabi? Si Sara mismo ang nagsabi, Coach. Pinangako na ni Sara Duterte, VP si Manang. Kaya kapit lang. Gumanon siya. Mga kababayan, 2022 pa lang to. Kakaupo pa lang ni Presidente. Tapos magulat-gulat na lang ako after a few weeks, sasabihan ako nung isa pang DDS na vlogger, sasabihan ako na tawag dito, wag kayong mag-alala, after 2 years tayo naman ang bibira. Gumanon siya. Anong after 2 years tayo? What does that mean? Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Ngayon na-realize ko. After 2 years, 2022, 2023, 2024, nag-resign si Sara Duterte na Vice Presidente. Tapos, inumpisahan nila, di ba, January 2024, doon nila inumpisahan yung mga propaganda nila laban kay PBBM. Doon nila inumpisahan. Bakit? Kasi mga kababayan, sa ating pong konstitusyon, kapag ang Vice Presidente ay umupo ng higit sa 4 na taon, hindi siya pwedeng tumakbo for re-election sa succeeding election. Ulitin ko kapag ang Vice Presidente ay pumalit sa Presidente at siya ay umupo ng higit sa 4 na taon, hindi siya pwedeng tumakbo bilang Presidente doon sa susunod na eleksyon. Kaya naghintay sila ng 2 taon. See? 2022 pa lang, pinaplano na nila tong moment na to. 2022 pa lang. Pinaplano na nila tong moment na to. Itong nangyayari na to ngayon. Alam na nila. This is all part of the script. But, itong kay Saldi ko is just a gift for them. Kumbaga, regalo lang to, bumagsak lang sa langit. At nagamit si Saldi ko. Kaya mga kababayan, napangakuan siya ng Vice Presidente. Si Robin Padilla, nilaglag yung pangako na yan. Ayan, sabi niyo. Si Robin Padilla, sa 2028, campaign manager ako ni Inday Sara Duterte at ni Amy Marcos. See? Pinroadcast nila yan. Pinoposisyon na nila si Amy. Etong ginawa ni Amy ngayon, mga kababayan, is initiation. Initiation yan para ma-seal yung deal sa pagka-vice presidente niya. Bakit? Mga kababayan, pakinggan nyo yung interview ng Okta ni Ranjit Rai noong November 3, 2025. Anong sinabi niya? Ang top contenders daw for President and Vice President, Sara Duterte and Amy Marcos. Top contender sila. Sinong number 2? Tulfo tsaka Ontiveros number 2. But it's too early to tell, mga kababayan. It's too early to tell. Ngayon, mga kababayan, kapag naging successful ang destabilization, pag naiupo nila si Sara Duterte, mapapaaga ang pagkabise ni Amy Marcos. Gagawin siyang Vice Presidente ni Sara Duterte. Bakit? Kasi the President can choose kung sino ang kanya magiging kanya magiging Vice Presidente. Actually, they can choose. Tapos pagbobotohan na lang ng Kongreso. Di ba? Magboboto ang Kongreso ng 5 na gusto nilang pumalit na Vice Presidente, 5 ba? I forget the exact process. Babalikan ko kayo sa exact process. Pero pwede silang pumili. Pipili ang presidente ng kanyang Vice Presidente sa pinagbotohan ng Kongreso.